Hello and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng buko tart. And here are the following ingredients. Para sa ating dough, meron tayong 1.5 cup ng all-purpose flour, unsalted butter, ice cold water, and salt. Para naman sa ating filling, meron tayong 3/4 cup ng buko juice, 3/4 cup ng evaporated milk, about 1 cup to 1.5 cup of shredded coconut, half a cup of condensed milk, half a cup of sugar, 3/4 cup of corn flour or cornstarch. So, ang lahat ng ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Paki-check na lang. Ang ating first step, dito sa ating saucepan, pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients para sa fillings. So, ilagay ko na yung buko juice, yung evaporated milk, yung sugar, yung condensed milk. So, yung sweetness, adjust nyo na lang din. Depende sa taste nyo. Yung ating shredded coconut. At yung ating cornstarch. So, haluin lang natin to. Ayan, well mixed na. So, pwede na natin itong ilagay sa pan. Make sure na medium heat lang. Then, continuously natin itong hahaluin. Make sure pati yung sides haluin nyo para hindi dumikit at masunog yung ating filling. So, hintayin lang natin itong maging parang paste. Medyo matagal-tagal din itong paghahalong ito. Kung akala nyo hindi ito lalapot, mamaya tingnan nyo. Pareho lang ito nung filling ng ating buko pie. Ayan. Mga 10 minutes na akong naghahalo. Ayan, nagsisimula na siyang lumapot. Inaampan natin ng konti yung ating apoy. Yung mga sides, make sure na haluin nyo. Yan na. Continuous ang halo. Okay. Pagka ganitong parang paste na, pwede na natin siyang patayin sa apoy. And then, papalamigin lang natin to. Habang pinapalamig natin yung filling, dito sa ating isang mixing bowl, lagay na natin yung salt para sa ating dough. And yung ating softened butter. Then, using a pastry mixer, haluin natin. Tsagaan to. Kung wala naman kayong ganitong pastry mixer, pwede din kayong gumamit ng 2 kutsilyo. Parang ganito. Hihiwa-hiwain nyo lang yung butter. Hanggang sa combine siya or mag-fuse sa ating flour. Pag ganitong crumbly na yung ating flour and butter mixture, para na siyang breadcrumbs, mag-set aside lang tayo ng konti. Siguro mga half a cup itong mixture. Then, i-add na natin yung ice cold water. Haluin muna natin. Yan.
So, dapat magiging parang, magiging dough na siya. Then, mag-proceed tayo sa next step. Ang ating next step, kakailanganin natin ng dalawang parchment paper or wax paper. So, ito yung ating dough. Ilagay lang natin sa gitna. I-flatten up natin using ng kamay. Then, lagay natin yung isa pang parchment paper. Then, i-roll natin or flatten natin using a rolling pin. Ayan, na-flatten up ko na. So, make sure na pantay yung thickness ng ating dough. So, makakapal nyo naman eh. Usually, makapal sa gitna. So, spread lang. So, remove natin itong parchment paper. Nag-prepare ako nitong ating cupcake tray. Nag-brush lang ako ng butter. Yung butter, hindi ko minelt. Bali, yung mismo ang i-brinash ko. Tapos, in-spread ko lang sa sides. And then, using a pastry cutter, cut natin. Ito yung na-cut nating pastry. Although, ilagay natin sa ating pan, prepared pan. So, make sure walang hangin sa ilalim. Then, tusukin lang natin ng tinidor. So, continue lang natin to hanggang matapos natin yung buong tray. Ito, nakatapos na ako ng isang tray. So, kuha lang tayo ng tinidor. So, yung ibabaw niya, press lang natin para may konting design lang. Optional lang to. So, continue natin hanggang matapos natin lahat. So, ito, nakatapos na ako ng isang tray. So, kuha lang tayo ng isang, yung pang ice cream scoop. I-scoop natin yung filling na ginawaan natin kanina. And then, ilagay natin sa gitna. So, nasa sa inyo na yon kung gaano karami ang ilalagay nyong filling. Continue lang natin to hanggang matapos sa ating lahat. Ayan, natapos na natin yung isang tray. So, yung tinabi nating crumbs, lalagay natin sa gitna. Mag-i-sprinkle tayo sa ibabaw. So, continue lang natin to hanggang matapos natin lahat. Yan. This one is ready. Ibe-bake natin to sa preheated oven na 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Depende sa size nung tart na gagawin nyo. After 20 minutes sa oven, eto na, luto na yung ating buko tart. Palamigin lang natin to bago natin i-transfer sa ating plate. Yan, malamig na yung ating tart. So, kulang tayo ng knife. Yan, angat. Madali na maiangat kasi di ba brinasyan natin ng butter itong ating pan. Ito na ang ating buko tart. So, nakagawa ko ng 24 pieces dito sa ating recipe na ito. Sana magustuhan nyo ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!